Ayun ang problema doon. Yun ang problema doon. Okay, mga kababayan, medyo itong palatuntunan ito ay malapit ng matapos ngayong gabing ito. Kami po ay magbibigay daan para po sa mensahe ni Ginoong Alex Tinsay, kandidatong senador ng Bangon Pilipinas Party sa darating na halalan. Pakinggan po natin ang kanyang sasabihin, ating limi-limiin, at pagkatapos huwag niyong kalilimutang hanapin, Tinsay sa dulo. Kasi kailangan mong... Number 58. Number 58. Yun actually ang kailangan ipupukpok sa mga botante kung anong numero. Doon, pag naghahanap po kayo ng senador na isi-shade, number 58 po ang Tinsay Alex. Narito po siya sa kanyang mensahe sa sambayanang Pilipino. Ginoong Alex Tinsay, ang inyo pong mensahe. Mga mahal kong kababayan, alam po ninyo, meron ngang nagsabi sa akin na isang foreigner, sabi niya, why do Filipinos, you have the gift and talent for always electing the wrong leaders? I said, why do you say that? Well, because we will read in the newspapers that you have just elected by landslide, winning by landslide, a president. And then after several months, we would see in the screaming in the headlines of newspapers that you are out there in the streets calling for people power to oust the very president or leader that you have elected by a landslide. Bakit po ganun? Bakit po tayo palaging natatanso? Sapagat alam nyo, tayo po kasi likas tayong maunawain, likas tayong madaling magtiwala, likas tayong madaling makalimot, at mabait tayo sa ating mga leader. Pero sa pagkakataon po na ito, nasubukan na natin ang lahat. Nasubukan na natin ang artista, nasubukan natin ang general, nasubukan natin ang isang may bahay na hindi handa, at ngayon naman tinutulak ang anak na hindi rin handa, pero pilit na itinutulak. At nasubukan din natin ang ekonomista. Mm-hmm. Hindi tayo nagkukulang ng mga matalinong tao. Isipin ninyo yan. Alam nyo kung anong kulang sa atin? Isang leader na merong spiritual dimension. Isang spiritual leader. At hindi lang basta spiritual leader, isang competent leader na may track record. Isang leader na merong karakter. Isang leader na hindi lang basta leader at merong kaalaman, kundi isang leader na merong compassion. Alam mo, napakahalaga nun. Sapagat kung leader ka nga, diktador ka naman. Wala kang awa, wala kang malasakit sa mga mahihirap, wala rin mangyayari. At higit sa lahat, isang leader na may pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga po ng pananampalataya. Because if a leader is God-fearing, then he will not allow himself to be blinded by greed or ambition. Yan po ang tandaan ninyo. Kaya sa darating po na eleksyon, huwag na po tayong magkamali. Huwag po nating ipabalato ang kinabukasan ng ating mga anak. Kundi, tayuan po natin at tingnan natin kung sino ang mga anino sa likod ng mga nagpapanggap na mga makamahirap. Ang nasa likod ba niya ay business power? Ang nasa likod ba niya ay drug lord power? O kung anumang mga power? O ang nasa likod ng kandidato ay nakikita si Juan de la Cruz na ang tanging iniisip ay makapaglingkod sa bayan. Alam po ninyo, pag iniluklok natin ang isang taong hindi tapat sa bayan, wala tayong mapapala kahit anuman. Sapagat ang isang taong hindi tapat sa bayan, uunahin ang kanyang bulsa, uunahin ang kanyang kamag-anak, uunahin ang kanyang kaibigan. Subalit ang taong tapat, uunahin niya ang kanyang pinaglilingkuran, sapagat si Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Yan po ang ating standard na maibalik ang mataas na antas ng paglilingkod bayan, which is through servanthood. Huwag po ninyong kalilimutan, Alex Tinsay, ang inyong reporter ng katotohanan para sa Senado. Maraming salamat po,
ka-Alex Tinsay. Well said. At I am sure, ito pong mensahe ninyo ay nakaabot sa puso ng sambayanang Pilipino. Mensahe para sa inyong sarili bilang kumakandidatong senador. Mensahe para sa inyong mga kasamang tumatakbo upang maging leader ng bansang Pilipinas. Jun Yasay, Vice President. Brother Eddie Villanueva, President. At kami po ay nakikisa sa inyong layunin na maitaas ang antas ng pamamahala dito sa ating bayan. At kami po nagpapasalamat minsan pa. At malaking karangalan po sa amin kayo aming nakasama dito po sa ating palatuntunan ngayong gabi. Susunod na po ang iba pang mga palatuntunan, lalo na po yung lifestyle at iba pa. Abangan po ninyo si Ginoong Ray Luna sa kanyang susunod na palatuntunan. At magpapasalamat lang po ako sa Bag Cable Network Television dito po sa Mindanao sa sabayang pagsasaympapuwid. Dito pong ating palatuntunan ngayong gabi. Ginoong Bert A. Gorgonio, anghel po kayo. Dito po sa Batas Internet Television sapagkat pinapayagan ninyo ang ating sabayang pagsasempupuwid diyan po sa Bag Cable Network Television Mindanao sa ating araw-araw na palatuntunan. Muli ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio, sa ngalan po ni Senador. Kiniklaim na rin natin, Alex Tinsay, number 58 sa balota. Yun po ang isi-shade, Alex Tinsay. Hahanapin nyo Tinsay, number 58 para hindi po kayo nagkakamali. Yan po ang inyong isi-shade at sigurado po kayong isang senador na makajos ang inyong iboboto pagdating ng halalan. Kami po ay nananalangin nawa, sumati ng pagpapala, pagkalinga, pagmamahal, kapayapaan at proteksyon ng dakilang Diyos ngayon at kailanman. At ako pa rin po si Batas, Attorney Batas Mauricio, minsan pa nagpapaalala. Dito lamang sa Batas Internet Television at Batas Internet Radio sa ilalim ng internet website www.batasradio.com. Kakampi mo ang batas.